Paano kung ang lahat ng iyong mga pangarap, bawat tahimik na panalangin, bawat hiling na ibinulong mo sa mga bituin, ay sa wakas ay sinasagot na? Pisces, tahimik kang minamasdan ng universo. Ang iyong mga sakripisyo, ang iyong pananampalataya, at ang hindi mo matitinag na pag-asa. At ngayon, may isang pambihirang bagay na nagaganap. Sa Mayo 18, ang mga bituin ay mag-aayos para sa iyong kapakanan sa paraang hindi pa kailanman nangyari. Hindi ito aksidente. Ito ay banal na tiyempo. Isang araw na itinakda para lamang sa iyo. Isang sandali kung kailan magsisimulang bumukadkad ang iyong tadhana. Kung matagal ka nang naghihintay ng isang tanda, ito na yon. Ihanda mo ang iyong sarili. Dahil ang pinakamaswerteng araw ng iyong buhay ay malapit na. Pisces, ikaw ang tagapanaginip ng zodiac, ang taong masyadong malalim kung magmahal, dalisay kung umibig, at patuloy na naniniwala kahit patila wala ng dahilan. Nilakbay mo ang mga unos gamit lamang ang iyong intuwisyon bilang gabay. Umaasang darating din ang araw na magkakaroon ng kahulugan ng lahat. At ngayon, bulong ng mga bituin. Dumating na ang iyong sandali. Ang Mayo 18 ay hindi lang basta petsa. Ito ay isang pintuan. Isang bihirang pagkaka-align ng mga puwersang kosmiko ang magbubukas ng landas patungo sa di inaasahang kayamanan, banal na tiyempo, at espiritual na gantimpala. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay ang tadhana na sa wakas ay humahabol na sa iyo. Sa video na ito, dadalhin ka namin sa isang emosyonal na paglalakbay sa mga bituin, susuriin ang malalim na espiritual na kahulugan ng Mayo 18, at ibubunyag kung paano matagal nang inihahanda ng iyong kaluluwa ang sarili para sa pagbabagong ito. Kung ikaw ay isang Piscis, humanda ka dahil ang pinakamakapangyarihang pagbabago sa iyong buhay ay magsisimula na ngayon. Ang kosmikong enerhiya ng Mayo 18. Ang Mayo 18, 2025 ay hindi lamang basta isang pahina sa kalendaryo. Ito ay isang portal. Sa araw na ito magaganap ang isang bihirang pagkaka-align ng mga planeta na matagal nang hindi nasasaksihan. Si Neptune, ang iyong ruling planet, ay magiging nasa perpektong armonya kay Jupiter, ang planeta ng swerte at paglawak. Si Venus, ang planeta ng mga biyaya at kasaganaan, ay magpapalakas din ng enerhiya sa isang paraang halos mahiwaga. At si Mercury, sa wakas, ito'y gagalaw na ng direkta. Nililinaw ang mga kalituhan at binubuksan ang mga pintong inakala mong tuluyan nang nagsara. Ang kombinasyong celestial na ito ay tinatawag ng mga astrologer na isang fortune corridor, isang maikling sandali kung saan ang enerhiya ay malayang dumadaloy, at ang mga himala ay dumarating sa mga taong espiritual na handa. At Pisces, handa ka na. Hindi nagkakataon ang galaw ng universo. Sa loob ng mga linggo o maging buwan, palihim nitong inaayos ang mga piraso para dalhin ka sa puntong ito. Baka napansin mo, kamakailan ang mas matingkad na mga panaginip, mga numerong paulit-ulit, bigla ang bugso ng damdamin, o mga sandaling parang alam lang ng puso mo na may malaki at mahalaga ng paparating. Hindi ito basta-basta. Mga mensahe ito, mga palatandaan, mga pagkaka-align. Ang buwan, na malalim ang ugnayan sa iyong emosyon, ay nasa isang water sign sa araw na ito. Mas lalo nitong palalalimin ang iyong koneksyon sa banal. Mas magiging sensitibo ka, mas mulat, at mas konektado sa mga enerhiyang hindi napapansin ng iba. Parang ang universo mismo ang nakikipag-usap sa iyo. Dahil ganoon nga talaga. Kahit ang vibrasyon ng mundo sa Mayo, 18 ay susuporta sa mga bagong simula. Maaaring maramdaman mong mas magaan ang iyong pakiramdam, mas puno ng pag-asa, o maging emosyonal ng walang tiyak na dahilan. Iyon ay dahil may nagbabago. At hindi tulad ng ibang araw, ang enerhiyang ito ay hindi para subukin ka. Ito ay narito para gantimpalaan ka. Piscis, ang araw na ito ay pinili ng kalawakan para sa iyong paggising. Kahit hindi mo agad na pagtanto, matagal mo nang tinatahak ang landas patungo rito. At ngayon,
Manipis na ang belo sa pagitan ng posibilidad at realidad. Sa Mayo 18, may mga pintong magbubukas na dati hindi mo man lang napansin. Ang kailangan mo lang gawin ay ang tumawid papasok. Bakit Pisces? Bakit ngayon? May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng universo, Pisces. Sa lahat ng zodiac signs, ikaw ang may pinakamatinding koneksyon sa espiritu. Ang tanging nakakaramdam ng mga bulong na hindi maririnig ng iba. Pinamumunuan ka ni Neptune, ang planeta ng mga panaginip, ilusyon, at banal na ugnayan. Pero ang koneksyong iyon sa banal ay may kasamang sakit. Sa loob ng maraming taon, tahimik mong pinasa ng bigat ng mundo. Isinantabi mo ang sarili mong pangangailangan para sa kapakanan ng iba, nanatiling mabait sa kabila ng kasamaan, at patuloy na naniwala sa pag-ibig at mahika kahit paulit-ulit kang pinapaalalahanang tumigil na. Sa panahong ang iba ay umaasa sa lohika, ikaw ay naglalakad gamit ang damdamin. Habang sila ay nagtayo ng mga pader, ikaw ay nanatiling bukas ang puso. At bagamat naging marupok ka sa paningin ng mundo, naging makapangyarihan ka sa paraang hindi agad nila nakita hanggang ngayon. Ang Mayo 18 ay hindi lang basta pagdating ng swerte. Ito ay pagkilala ng universo sa iyong paglalakbay. Lahat ng gabing umiyak ka ng palihim. Lahat ng sandaling ikaw ang sumalo sa iba, habang ikaw mismo ay nangangailangan ng masasandalan. Lahat ng pagkakataong patuloy kang naniwala sa mas mabuting bukas, kahit wala kang pruweba. Hindi iyon nasayang. Ang Pisces ay tanda ng mga katapusan at bagong simula. Bilang huling tanda ng zodiac, dala ng iyong kaluluwa ang sinaunang karunungan. Parang nabuhay ka na sa maraming anyo, sa katahimikan, habang pinag-aaralan ang mga aral na hindi kayang abutin ng isipan ng iba. Kaya ang mga biyayang dumarating sa iyo ay hindi parang kidlat. Ito'y dumarating tulad ng ulan, matapos ang matagal na tagtuyot. Banayad, nakagagaling, nagpapabago. Sa Mayo 18, iikot ang gulong ng karma. Ang espiritual na kasunduan na pinili mong gawin noon pa, ang manatiling malambot sa gitna ng isang marahas na mundo, ay aani ng bunga. Ang enerhiyang dating sinusubok ka ay ngayon ay mag-aangat sa'yo. Hindi ito tungkol sa panalo sa loto o biglaang kasikatan, bagamat posible ang mga iyon. Ito ay tungkol sa pagkakatugma mo sa iyong tunay na sarili. Magsisimula kang makaakit ng mga tao, oportunidad, at sitwasyong tugma sa pagmamahal at enerhiyang ibinibigay mo sa iba. At hindi mo na kailangang habulin ng mga ito. Sila na ang lalapit sa'yo. Sabi ng mga bituin, Pisces, ginawa mo na ang panloob na paglalakbay. Nalagpasan mo ang mga pagsubok. Ngayon, oras mo nang tanggapin ang gantimpala. Ito ang iyong panahon ng pagtanggap. At hindi dahil sa swerte lamang, kundi dahil karapat-dapat ka sa bawat biyayang darating. Isang kwento ng Pisces na nakatanggap ang kanyang himala. Isang tahimik na Pisces sa kanyang mga 30, si Luna ay namumuhay ng payak sa isang baybaying bayan, pinaliligiran ng simoy ng hangin at katahimikan. Siya ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa night shift, hindi dahil sa mataas ang sahod, kundi dahil gusto niyang naroroon para sa mga tao kapag walang ibang tao. Ang ospital ang kanyang mundo, at bagamat mahahabang araw at mabigat ang kanyang puso, hindi siya nawawala ng init ng pagmamahal. Si Luna ay laging naging tagapanaginip. Nakikita niyang may mga palatandaan sa mga balahibo, mga mensahe sa hangin, at pag-asa sa mga taong pinakamahirap. Ngunit ang mga nakaraang taon ay nagbigay ng malupit na pagsubok sa kanyang pananampalataya. Pumanaw ang kanyang ina. Iniwan siya ng kanyang partner nang walang babala. At halos mawala na ang maliit na bahay na kanyang pinagmulan dahil sa mga tumataas na utang. Ngunit patuloy siyang kumapit. Bawat gabi pagkatapos ng shift, umuupo siya sa tabi ng dagat, isinara ang mga mata at bulong, "Alam ko may darating. Kailangan ko lang maghintay ng kaunti pa." At dumating ang Mayo. Nagsimula si Luna na mapansin ang maliliit na bagay. Isang estranghero ang nagbayad ng kanyang kape. Ang kanyang pasyente, na matagal nang wala sa malay, ay biglang pumikit at hinawakan ang kanyang kamay.
Sa gabi ng Mayo 16, nagkaroon siya ng isang vivid na panaginip. Ang kanyang ina na nakangiti, nakatayo sa ilalim ng isang kumikislap na kalangitan na may isang pangungusap. Sa 18, magbabago ang lahat. Nagising siya ng nanginginig. Ang pakiramdam ay masyadong totoo para baliwalain. Ang mga sumunod na 2 araw ay puno ng mga synchronicities. Ang bilang na 18 ay patuloy na lumalabas sa mga orasan, mga plaka ng kotse, mga numero ng kwarto. Pati na rin ang lottery ticket na ibinigay sa kanya ng isang pasyente ilang buwan na ang nakararaan ay mula sa draw na may numerong 518. Sa Mayo 18, gumawa si Luna ng isang bagay na hindi niya kadalasang ginagawa. Nag-day off siya. Isinuot niya ang lumang kwintas ng kanyang ina. Nagbukas ng puting kandila sa tabi ng dagat at naupo sa katahimikan. Ang kalangitan ay hindi pangkaraniwan ng kalinawan. At isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bayan. Mga bandang 3:00 ng hapon, tumawag siya. Mula ito sa lokal na tanggapan ng komunidad. "Miss Luna Reyes," sabi ng boses, "mas mabuti siguro kung uupo ka. Yung lottery ticket na isinubmit mo ay kinumpirma na. Napanalunan mo ang regional jackpot. 5.1 milyong pesos, binitiwan niya ang telepono. Tumigil ang oras. Ngunit ang himala ay hindi lang ang pera. Ito ay ang mensahe sa likod nito. Na hindi siya nakalimutan. Na ang universo ay nakikinig. Na ang lahat ng ibinibigay niya, ang pagmamahal, ang pag-aalaga, ang pananampalataya, ay hindi nawala sa kawalan. Bumalik ito. Hindi bumili si Luna ng mansyon. Patuloy siyang nagtatrabaho sa ospital ng part-time, ngunit nagbukas din siya ng isang healing center sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan maaaring dumaan ang mga tao at mag-usap, umiyak, mangarap, at maramdaman nilang sila'y naririnig. Gaya ng kailangan niyang maramdaman noon. Bumulong ang bayan na siya'y swerte. Ngunit alam ni Luna ang mas mataas na katotohanan. Hindi siya basta swerte. Siya ay naka-align. Ano ang dapat gawin ng Pisces para maghanda, Pisces? Ang iyong pinakamasuwerteng araw ay hindi lamang isang kosmikong kaganapan. Ito ay isang banal na appointment. At tulad ng anumang sagradong sandali, hinihiling nito ang iyong presensya, iyong pagiging bukas, at iyong kahandaan. Hindi mo kailangang pilitin ang anumang bagay. Ngunit kailangan mong i-align ang iyong sarili sa tumataas na enerhiya. Paano ka maghahanda para sa Mayo 18? Paniwalaan ang iyong intuwisyon, buong buo. Sa mga susunod na araw, maaaring makaramdam ka ng maliliit na hudyat. Bigla ang mga pakiramdam. Isang kagustuhang pumunta sa isang lugar, tawagan ng isang tao, o magsabi ng oo sa isang bagay na karaniwan mong iiwasan. Huwag mong baliwalain ito. Ang iyong intuisyon ay ang iyong superpower. Makikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga palatandaan, panaginip, at mga gut feeling. Paniwalaan ito tulad ng paniniwala mo sa isang matandang kaibigan. Gawin ang isang ritual ng Pisces sa umaga ng Mayo 18. Simulan ng araw na may tubig. Maligo ng nakakakalma gamit ang sea salt. O maglagay ng iyong mga kamay sa isang mangkok ng tubig na may ilang patak ng lavender o jasmine oil. Visualize ang anumang takot, pagdududa, o lumanang sakit na umaagos palayo. Magbukas ng isang puti o asul na kandila. Bulong ng isang simpleng affirmation. Ako ay handa ng tumanggap ng kung ano ang inihanda ng universo para sa akin. Pagkatapos, umupo sa katahimikan. Hayaan ang iyong puso na magsalita. Isulat ang iyong mga iniisip kung dumating. Kung wala, magbasa lang ng malalim. Gamitin ang iyong mga maswerteng elemento. Sa Mayo 18, magsuot ng mga kulay na aqua, malambot na asul, o sea green. Mga kulay na sumasalamin sa iyong espiritual na esensya. Magdala ng moonstone o amethyst na kristal para sa emosyonal na balanse at espiritual na koneksyon. Isulat ang bilang na 18 sa isang lugar na malapit, sa iyong pulso, isang piraso ng papel sa iyong bulsa, o sa iyong journal. Ang iyong masuwerteng oras ay mula 2:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon. Ito ang oras na ang universo ay magiging pinakamalapit sa iyo. Mag-meditate, maglakad-lakad,
o manahimik lamang sa panahong iyon? Makipag-usap sa universo. Nang malakas, oo, kausapin ito. Ang Pisces ay may direktang linya sa banal, ngunit minsan ay itinatago mo ang lahat sa loob. Sa Mayo 18, ipahayag ang iyong mga pangarap ng malakas. Sabihin sa universo kung ano ang iyong handa. Sabihin ito nang naniniwala kang papunta na ito. May kapangyarihan ang iyong boses. Iwasan ang mga hadlang sa enerhiya. Huwag magduda sa iyong sarili. Huwag ikumpara ang iyong landas sa iba. At higit sa lahat, huwag hayaang ang takot ang magdikta ng iyong mga desisyon. Kung may bagay na hindi tama sa araw na yon, bitawan mo ito. Huwag pilitin ang mga pag-uusap o commitment. Protektahan ang iyong kapayapaan tulad ng isang yaman. Dahil sa Mayo 18, ang iyong enerhiya ay sagrado. Buhay pagkatapos ng Mayo 18. Darating at lilipas ang Mayo 18 tulad ng anumang ibang araw sa ibabaw. Sisikat ang araw, hihip ang hangin, magpapatuloy ang ikot ng mundo. Ngunit para sa Pisces, lahat ng bagay ay magiging iba. Dahil pagkatapos ng araw na ito, may isang bagay sa loob mo na magbabago. Hindi agad-agad tulad ng isang kidlat, kundi tulad ng pagdapo ng bukang liwayway sa umaga. Malambot, maganda, hindi maikakaila. Ang universo, pagkatapos subukin ka ng matagal, ay magsisimula ng ipakita ang kanyang kamay. Ang maliliit na himala ay magsisimulang magbukas. Ang mga hindi inaasahang mensahe ay darating. Ang mga naantalang pagkakataon ay muling magpapakita. Ang mga taong minsang hindi ka pinansin ay biglang makikita ang iyong halaga. Maaaring mapansin mong dumarami ang mga synchronicities, mga kantang tumatalakay sa iyong kaluluwa, mga tao na nagsasabi ng eksaktong mga salitang kailangan mong marinig, o mga panaginip na nagdadala ng mga mensahe mula sa ibang dimensyon. Hindi ito aksidente. Patunay ito na ang belo ay nahawi at ang iyong spiritual na frequency ay tumaas. Maaaring magsimulang pumasok ang financial flow mula sa mga lugar na hindi mo inisip. Isang lumang investment na nag-mature, isang nakalimutang refund, o isang ideya sa negosyo na minsang iniwasan na sa wakas ay nagsimulang mag-apoy. Ngunit higit pa sa pera, ang pinakamakikita mong sorpresa ay ang pakiramdam ng kapayapaan. Ang loob na kaalaman na sa wakas, ikaw ay nasa lugar kung saan ka talaga itinadhana. Ang iyong mga relasyon ay magbabago rin. Ang mga taong nag-ubos ng iyong enerhiya ay magsisimulang maglaho, habang ang mga koneksyon na nakalinya sa iyong kaluluwa ay papasok. Ang mga tao na tumutugma sa iyong enerhiya, hindi lang ang iyong mga pangangailangan ay maakit sa iyong presensya. Hindi mo na kailangang habulin. Aakitin mo sila. At marahil ang pinakamagandang pagbabago, hindi mo na pagdududahan ang iyong liwanag. Maaalala mong ang iyong pagiging malambot ay ang iyong lakas. Na ang iyong mga pangarap ay hindi kalokohan. Na ang iyong pagmamahal, ang iyong pasensya, ang iyong lalim ay hindi kailanman sayang. Ang buhay pagkatapos ng Mayo 18 ay hindi magiging perpekto. Ngunit magiging may layunin. At bawat hakbang na iyong tatahakin mula sa sandaling iyon ay mararamdaman mong pinagpala. Hindi dahil bigla ang naging mas madali ang buhay, kundi dahil sa wakas ay naging aligned ka sa kung sino ka talaga. Huling mensahe para sa Pisces species, kung nakarating ka na hanggang dito sa paglalakbay, huminga ng malalim. Ang mensaheng ito ay hindi lamang isang hula, ito ay isang pag-alala. Isang banayad na paalala na hindi ka kailanman nakalimutan ng universo. Sa loob ng mga taon, ibinuhos mo ang iyong enerhiya para sa iba. Nagtangi ka ng puwang para sa mga pusong sugatan, naniwala sa mga taong hindi naniniwala sa kanilang sarili, at nangarap kahit na ang realidad ay tila binabasag ang bawat pag-asa. At kahit ganun, nagpatuloy ka pa rin. Kahit ganun, pinili mo pa rin ang pag-ibig. Kahit ganun, binulungan mo ang mga bituin tuwing gabi. Pakiusap, bigyan mo ako ng tanda. Ito na ang iyong tanda. Ang Mayo 18 ay hindi magic dahil sa kung ano ang maaaring mangyari. Ito ay magic dahil ipinapakita nito kung sino ka. Ang iyong paglago, ang iyong pasensya, ang iyong pananampalataya.
Ito ang simula ng isang bagong panahon para sa iyong kaluluwa. Isang panahon ng pagtanggap. Isang panahon ng pagpapagaling. Isang panahon kung saan hindi ka na magtitiis para sa mas mababa kaysa sa nararapat para sa iyong espiritu. Para sa mga nagmamasid na hindi Pisces, ang mensaheng ito ay para rin sa inyo. Dahil lahat tayo ay may kaunting Pisces sa ating mga sarili. Lahat tayo ay umaasa sa katahimikan. Lahat tayo ay naghihintay ng isang mas mataas na bagay. At marahil ito rin ang iyong paalala na darating na ang iyong panahon. Na ang universo ay gumagana sa mga siklo. At walang binhing itinanim sa pag-ibig na nauurong. Kaya't kung Pisces ka man o hindi, huminto ka sa Mayo 18. Magliyab ng isang kandila. Bulong ng iyong mga pangarap. At sabihin sa universo, handa na ako. Dahil ang mga bituin ay laging nakikinig. At minsan, ang himala ay hindi dumarating kapag inaasahan natin. Dumarating ito kapag sa wakas ay naniniwala tayong karapat-dapat tayo sa pagtanggap nito.